let's open our Bible in Micah chapter 5, verses 7 to 9. Micah. Okay, nakita po natin. Ito po ay pagkatapos ng mga ngaral, likas sa Tagalog. Chapter 5, verses 7 to 9. Micah chapter 5, verses 7 to 9. Ating pong basahin. Ang mga nalabi sa sambahayan ni Jacob, these are the remnants, ay maniniran sa gitna ng mga bansa. Matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh, para silang ulan na dumilig sa damuhan. Ang pag-asa nila ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ang natira sa lahi ni Jacob ay parang leon na maghanap ng pagkain sa gitna ng mga hayop sa gubat at kaparangan. Pupuntahan niya ang kawan ng mga tupa. Bawat mahagip ay papatayin at pagputulin, walang makapagliligtas sa kanila. Sasakupin ng Israel ang mga kaaway at lilipunin ang mga nalalabi sa sangbahayan ni Jacob, the remnants of Israel. Ating pong makikita ang kahulugan ng mga talatang ito maya-maya. Bago po natin pag-aralan ng mga talatang ito, nais ko munang tignan natin ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Nais ko na ating tignan muna ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Dahil pong merong malaking relasyon ito sa mga talata na ating binasa kanina. Bago natin lubusan maunawaan yung mga talata na ating binasa kanina, kailangan natin malaman kung ano yung pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Marami sa atin alam natin, bihasa tayo sa kalangitan, ang mga bagay na mangyayari sa hinarap, na tayo ay paakyat. Subalit ano ang pagkaunawa natin sa pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa? Ang inaasahan natin lahat nung tayo ay mga bagong mananampalataya, lalo na kayo na bagong nag-aaten dito, ang inyong inahangad at nilalayan sa buhay ay makarating kaagad sa langit para maalis ang lahat ng problema, mga bagay na nagtatali dito sa atin sa lupa, para lahat ng mga bagay sa kalangitan, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, lahat ng ito hinahangad natin pag-akyat natin sa langit. Subad, habang tayo lumalago sa kanyang mga salita, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay nagiging mahalaga sa atin. Ang pagpunta sa langit ay pangalawa lamang sa ating buhay. Kung ang Panginoon ngayon sa kasalukuyan ay nais niya na itayo at dumating dito sa lupa upang itatag ang kanyang kaharian, ganiting kaparaanan ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. So umaga ito, ang pagdating po ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, ito po ang pinakamahalagang paksa, the main subject of the Scripture. Ito po ang pinakamahalagang paksa sa buong kasulatan, maging sa lumang tipan o sa bagong tipan. Ang pagdating po ng kaharian ng Diyos was preached clearly by John the Baptist, our Lord Himself, and the Apostles. Ang pagdating po ng kaharian ng Diyos ay pinaliwanag o pinangaral ng maliwanag mismo ni Juan Bautista ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga alagad. Hindi pa nung siya lumabas magpahayag sa Israel, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo. Itong pinahayag, itong mensahe ni Juan Bautista, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo mismo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Ang kingdom ng Panginoon shall soon brought into earth suddenly and with exceedingly with violence or with great violence. Ang ibig ko sabihin ay ganito, ang kaharian ng Diyos kapag ito ay dumating dito sa lupa, at alam natin hindi ito magtatagal, ibababa dito sa lupa, at ito itatadag merong lubhang
may dakilang karahasan. Inyo kung makikita mamaya. Pagdating ng kaharian ng Diyos, ito ay bigla at merong karahasan, a violence. Kaya, the ministries of the body of Messiah, ang ministeryo po ng katawan ng Mesiyas ng bawat isa sa atin, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng mga kaloob ng Diyos. At ang mga ministeryo niya na ibinigay niya sa atin, lalo sa Ephesians chapter 4, God has given apostles, pastors, evangelists, and teachers, etc., and so on. Ang mga bagay niyan, for the purpose of perfecting the body. Ang mga kaloob na yan ibinigay ng Diyos sa atin para kanyang madalisay ang kanyang katawan. Sapagkat the body being the kingdom which shall invade the earth. Ang katawan nito, bilang siya ang kaharian, na sila ang bababa dito sa lupa at sasalakay dito sa lupa. Ang katawan mismo, siya ang kaharian, bababa sa lupa. What's the meaning of the kingdom? Ano pong ibig sabihin ng salitang kaharian? Ang kaharian, these are the saints na sasalakay sa sanglibutan. So, the kingdom of God, listen, the kingdom of God or the kingdom of heaven, ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit is, those who are getting lecture, the kingdom of God or the kingdom of heaven is God in Messiah, God in Messiah, in the saints, governing the creation of God. So this is the kingdom. Ito po ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos o ng kalangitan, ito ay ang Diyos na nasa Mesiyas, at ang Mesiyas ay nasa mga binanal, at sila po ang mamumuno, silang mamamahala sa mga nilikha ng Diyos sa pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang lahat mo nakaunawa magsabi ng amen. So, the kingdom of God is God in Messiah, in the saints, governing the nations of the earth. It means it is God who is governing the earth through Messiah and through the saints. Hindi nakikita ng mga tao ang Diyos, subalit nakikita ng mga tao ang mga binanal na bumaba dito sa lupa upang salakayin ang sanglibutan na ito sa panahon na darating. Ang lahat mo nakaunawa, magsabi ng amen. Okay, can you show transparency number 1? Kailan po ito magaganap? At ito po ang sequence of events. Ang aking pong ginagawa ay parang pagtuturo upang maging maliwanag sa atin. Kayo po na nag-aaral sa discipleship ay maliwanag na sa inyong ilang mga bagay nito. Ito po ang sequence of events na natin tinatawag. Ito po ang mga panahon na mangyayari sa hinaharap. Tayo po ngayon ay pumapasok ang ating kapanahunan. Listen, ang ating kapanahunan ngayon, gaya ng aking nasabi, tayo po nagpapasalamat sa Diyos ay Kanya nang ipinapahayag ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kung hindi natin nalalaman Kanya ginagawa, ang ating maging buhay Kristiyano ay paikot-ikot na lamang. But God has a direction, okay? Meron siyang direksyon kung saan siya papunta. Kaya ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap, ito po mga bagay na ating pag-aaralan. So, tayo po ngayon ay naghihintay sa mga hinihula ng mga propeta sa Lumang Tipan. Gaya po ni Joel, ni Zechariah, ni Hosea, ang kanila binabanggit ang huling ulan o yung masaganang ulan na darating. Ang masaganang ulan ito, ang tinatawag sa English, the latter rain, pagbuhos nito sa kanyang mga binanal, okay, it will produce revival. Kaya ito ang pinakamalakas na revival na darating sa buong sanglibutan. Sapagkat ang mananan na kapangyarihan sa mga binanal sa hinarap, it will be a double portion. Dalawang bahagi. Parang kasing lakas o malakas pa kaysa kapangyarihan na nanan o spirit na nanan kay Juan Bautista at kay Elias at kay Eliseo. Okay? So the latter rain. At isa sa mga bahagi ng latter rain ngayon is the revival of doctrines.
Meron po mga pagbabago ng mga pagtuturo at katuruan ngayon. Ito po ang isang bahagi ng revival na ito. Gaya po ng ating napag-aaralan. So, after the latter rain comes the great tribulation. Ito po maraming mga mananampalataya hindi naniniwala sa dakilang kapigatian na darating. Basahin po ninyo ang kabuuan ng Matthew 24. Ito po ay nagpapayag na merong dakilang kapigatian na mararanasan ng sangkatauhan. Kung merong ulan, merong araw, hindi ba? Ang trigo ay hindi lalago kapag ulan lamang. Kaya kayo po, sa inyong buhay, kapag puro ulan lamang, ibig sabihin blessing, 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 mamamatay kayo, hindi ba? Sabagat hindi na kayo mananalangin. Hindi na kayo anong mga bagay, kaya ang Diyos ay pahintulot niya ang araw ng pag-uusig. Bakit po kailangan ng ulan at ang araw para magkaroon ng ganap na trigo? Okay. Ang purpose po ng kapigatian na pahintulot ng Diyos ay para dalisain ang kanyang iglesia. Tandaan po ninyo, hindi po nabigay yung purpose of the Great Tribulation kasi po nakulang tayo ng finances, okay? Pero next Sunday, lulubin po ng Diyos ay aking ma-xerox yung layunin, bakit kailangan tayong dumaan ng kapigatian. About sa inyo ay mabibigyan ng copies. So the primary purpose, ang pangunahin pong layunin ng Diyos, kailangan dumaan ang iglesia ng kapigatian ay para dalisain ang kanyang iglesia. Ito ay nararanasan natin sa ating buhay, hindi ba? Ito lagi ko sinasabi, kapag kayo nagpabaya sa inyong buhay spiritual, asahan ninyo mayroong mangyayari sa inyong buhay na magpapalapit sa inyo sa ating Panginoong Yesukristo. Amen? So, ganito rin kaparaan na gagawin ng Diyos. So, after the Great Tribulation, sa panahon ito na sinasabi sa Revelation 7-11, ang dakilang kapigatian, tandaan po ninyo, sakop ng Panginoon, hawak niya ang panahon ito. Merong allocated time ang Diyos. Meron siyang timetable. Hindi habang panahon, merong kapigatian. Hawak ng Panginoon ang panahon hanggang saan? Nais niya maranasan ang kapigatian na ito. So, pagkatapos po ng huling trompeta na sinasabi sa Revelation as a 1 Thessalonian, at the sound of the last trumpet, so ang last trumpet na yun, that is the seventh trumpet. Magaganap ang unang pagbangon mula sa mga patay. Hindi po ito ang rapture, okay? Kung paano ang Panginoon ay namatay, ano po nangyari sa kanya? Pagkatapos niya namatay, siya ba ay kaagad na lumipad? Siya ba ay sinasabi ng Bible lumipad? No! He resurrected. It means kapag siya ay nag-resurrect, kapag siya ay he rose again, it means he stood on his 2 feet. Amen? Siya po ay tumayo sa kanyang 2 paa. So, he was seen. Nakita siya ng mga lagad. Hundreds of apostles and followers of the Lord have seen the Lord for 40 days, walking with them. At pagkatapos po ng first resurrection, it means na tayo, ang ating katawan, at ang ating spirit kaluluwa ay manunumbalik. We will have an incorruptible body. At tayo naman nabubuhay, sinasabi sa 1 Thessalonians, na sila namatay, tatanggap ng kanilang katawan na hindi nabubulok, at tayo naman, magbabago ang ating mga katawan. It will be changed from corruptible to incorruptible. Ibu ba'y maliwanag? Magbabago din ang ating mga katawan. So, after the first resurrection, this is the resurrection of the overcomers. Tandaan po ninyo, ngayon pa lamang, hindi lahat ng nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus ay makakasama sa unang pagbangon. Ito ang goal ni Paul. Hindi sinabi ni Paul, if by any means that I might attain the rapture. Ang goal ni Paul, sinabi niya, if by any means na aking matamo, hindi niya sinabing matamo ang rapture, na aking matamo ang paglipad, no. That I might attain the resurrection among the dead. That is the goal of Paul, okay? Kung paano ang Panginoon ay nabuhay na maguli, rin tayo rin ay mabubuhay na maguli. Okay? Hindi po nakuha? So, lahat ng naging bahagi ng latter rain, yung nanahan sa kanilang double portion, sila lamang ang makakasama sa unang pagbangon. So, after 40 days, we will ascend. Hindi ba? Nung siya ay nasa Jerusalem, siya ay kinuha sa alapap at nakita ng mga alagad na daan-daan inaakyat.
Iyon po ang ibig sabihin ng ascension na tinatawag ngayon na rapture. Actually, rapture, ang ibig sabihin ay caught up, bigla. Pero hindi po yun ang kaulugan ng ascension. Ang ascension, it means na makikita ng buong sanglibutan sa harapan nila, magbabago ang ating katawan. Halimbawa, ngayon, tumulog ang huling trompeta, we will be changed, okay? At yung nagpabaya sa kanilang spiritual na buhay, makikita nila nagbago ang iyong katawan. Sa oras, sa katabi mo, kapag siya ay nabuhay para sa Panginoon, and if you live for yourself, you will not be changed. You will not be given a resurrected body. Okay? So, pagkatapos po ng resurrection ay ascension. Umakyat, tayo rin ay aakyat. Ito pong tinatawag nilang rapture, pero sa atin, we call it ascension. Ang rapture ay wala sa Bible. Amen? Ang ginamit ay ascension. Inakyat tayo at aakyat tayo. So the world shall witness this event. Abang nangyayari ito, ang buong sanglibutan ay magkakaroon ng takot sa sinasabi. O nga Panginoon mismo, namatay siya, no? Isa. Natakot, ano pa kaya? Let alone, na thousands and millions of saints in the past, from Adam, hanggang sa paano mangyayari ito. Kaya, we will witness many people will be resurrected and will be ascended. So, after na tayo po ay nasa alapaap na, we will appear with the Lord, mahayag tayo kasama ng Panginoon. So, pagdating sa langit, tayo po, God will give us the role, ibibigay ng Diyos ang ating bahagi sa Kanyang kaharian. Pagkatapos nandun tayo sa alapaap for a while, then, bababa tayo dito sa lupa. Sabi nung sister, akala ko sa langit tayo mananahan. Doon tayo for eternity. No! We will be there, but for a while. But after that, tayo bababa dito sa lupa. Ito ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito ang ipinangaral ni Pablo, ng ating Panginoong Jesucristo, at ni Juan Bautista. Amen? Dito, kaya sinasabi ko sa inyo, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay bigla, suddenly, with great violence. Merong kaharasan sapagkat ang mga maakyat, those who will be ascended, they are a warlike. They are Mount Zion. Alam niyo ba, ang Mount Zion in the Bible, it represents the warrior remnant. Sila po ang mga mandirigmang, mga nanalabing mga tao. Kaya ito ang makakasama sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Kaya alam po ninyo sa panahon ito, hindi tayo pwede magpabaya. We are in a warfare, okay? Tayo po ay nasa pakikisangdigmaan. Ang sagdigmaan kapag nagpabaya ang isa, we cannot help him unless he overcome himself. Kaya ang pagtatagumpay po ay personal at individual. Kaya sinasabi po sa Revelation, he that overcometh. Hindi sinasabi, sila, no, individual ang pagtatagumpay. Amen? So we must not break the rank. Tayo po ay itinatayo kayo ng Diyos, kaya kayo nandito na mabilang sa kanyang hukbo. Hindi lang mga Sunday school na dumadalo kayo. No! God has a purpose why you are here. He's building that warlike, militant nature in you. Amen? Nandiyan po kayo, meron siyang nililikang na mapandigmang kalikasan sa inyo. Kaya nandiyan ang mga problema so that you can overcome. Pagtagumpayin niyo each day, yan ang inihanda ng Diyos para sa pagdating ng kaharian ng Diyos, etong tinatawag nilang Battle of Armageddon. Okay? Sabi dito ay sasalakayin natin, we will invade the earth. At ang naghihintay sa atin, dito sa lupa, ang pwersa ni Antikristo, ang pwersa ng falsong propeta. So, alam po ninyo, hindi biro-birong digmaan ang ating harapin. Kung hindi kayo nakahanda sa panahon ito, we will not participate in this coming event. Alam mo nakaunaw, magsabi ng amen. Okay, that's our introduction. Nandiyan ba kayo? Okay, praise the Lord. So we are drawing near to the coming of the kingdom of heaven to the earth. Tayo po'y palapit ng palapit sa pagdating ng kaharian ng Diyos ng langit dito sa lupa. Hallelujah. Lahat mo nakaunaw, magsabi ng amen.
So, kung hindi po kayo nakasunod, get the tape. Ang mga Hebreong pong mga propeta ay napakaraming mga bagay na kanila pong masasabi patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Listen, please don't move. Ito po'y mahalaga. Marami silang masasabi patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, patungkol sa araw ng Panginoon, patungkol sa kanyang pagbabalik. The coming of the Lord shall not be a Sunday school picnic which we have imagined. Kaya ganyan po nang aking nasabi, ang pagdating ng Diyos, ang kanyang kaharian dito sa lupa, ay hindi po gaya ng mga Sunday school picnic natin. Sapat sinasabi po sa panahong iyon, listen, sa panahong iyon, pag tayo ay sinasagupan na natin ang pwersa ng ating kaaway ni Atay Kristo at ng falsong propeta dito sa lupa, doon sa Harmagedon sa Israel, sinasabi, alam po ninyo, ang dugo ay parang ilog na aagos hanggang sa bridle o hanggang sa alos bibig ng mga kabayo ang dugo na aagos. So, the coming of the Lord is the invasion of the earth by holy and militant people in whom God and His Messiah are dwelling. Kaya po, ang pagdating ng Panginoon ay itong paglusob dito sa lupa ng mga mapandigmang banal na mga tao na ang Diyos at kanyang Mesiyas ay nananahan sa kanila. It is an army of judges which is poised at the door. Ito po sinasabi sa Jude 14 and 15. Ito po ang mga hukbo ng mga hukom, okay? Mga hukbo ng mga hukom na naghihintay sa kasalukuyan sa pintuan. Kaya ang panahon ito, ang pagdating ng kaharian ng Diyos, it will come climactically, sinasabi. Sa kanya, ito po ay darating sa panahon na kanyang sukdulan. Kaya katulad dito ng isang bansa na isinilang sa isang araw. Ang pagdating ng Panginoon, kanyang kaharian dito sa lupa ay parang isinilang ang isang bansa like Israel 1948. Hindi ba? Sa isang araw siya isinilang. It takes time, mahabang panahon ng kahirapan, difficulties, pagtitiis at kalituan or perplexities on the part of those people who are willing to participate. Ito po ang kanilang maranasan, yung mga taong kusang loob na nakibahagi sa pagsilang ng isang kaharian nito. Sa ating pong pagkaunawa, ito po ang mangyayari o nangyayari sa kasalukuyan at mangyayari sa hinarap. Listen, sa ating pong pagkaunawa, ito po ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan at mangyayari sa hinaharap. Ang mga Hudyo ay makaagapay sa atin. Listen, the Jews right now are cross-parallel with us. Sila po'y magkaagapay kasama natin. Subalit sila ay sa natural. In the natural realm, doon sila gumagawa. At tayo naman ay sa spiritual. Okay? The church is working now in the spiritual aspect. Subalit ang mga Hudyo ngayon ay nasa natural o in the material aspects. So the saints must come to spiritual maturity. At ang mga Hudyo, the Jew must return to the land of Israel. Kaya ito pong nangyayari ngayon. Ang dapat ibasa sa atin, tayo po ay nahihinog, lumalago sa ating buhay spiritual. Doon tayo, no? Doon tayo, magkaagapay tayo. Ito isang direction tayo. Ang mga Hudyo naman dito sa kanan, ang marami sa mga Hudyo ngayon ay sa isang direction ay bumabalik sa kanilang sariling lupain. So, para po sa katuparan sa mga sinabi o inihulan ng mga propeta, some saints are entering into maturity just as some Jews have returned to the promised land. The Spirit of Messiah is speaking to both groups. Ang Espiritu ng Mesiyas ay nangungusap sa parehong grupong ito na minsanan, all at once, embracing them as a whole. Niyayakap niya ito sila ng buo o isa. So, ang ibig sabihin, we are in a converging course. This is the principle na sinasabi sa Bible, a converging, principle of convergence. Listen to this. Ito ang principle na nais kong imang sa inyo. Kaya magkaagapay. Ang mga Hudyo, sila'y kumikilos sa natural, at tayo sa spiritual, at tayo po ay nasa converging course. Ang ibig sabihin, dahil tayo ay parehong patungo sa isang direksyon hanggang tayo ay magkakasalubong o
magkakatagpo. Transparency number 2. So, ito po ang convergence. Inyo makikita. The Jews entering the promised land. At tayo po ay the saints entering to maturity. That is the spiritual aspect. At ang convergence, inyo makikita, yung pong pagkakatagpo natin, ang convergence of the spiritual and the natural ay magbubunga ng the kingdom of God. Ayun. Kapag po nagkatagpo ang dalawang dimension na ito, ang spiritual at ang natural o material, magkakaroon o magresulta sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Okay, copy that. I will elaborate po, no? Dahil po, ang mga Hudyo ay they're natural, ang kanila pong pagtiro sa natural ay magiging spiritual. At our spiritual shall become natural. So the kingdom is the eternal bringing together into one thing the spiritual and the natural or the material. So, listen, ang kaharian po ay ito ang walang hanggang pagsasama. Hanggang sila po ay maging isa, ang spiritual at ang natural. So the kingdom of God is the convergence of spiritual and material realms or the natural. Hindi po nakukuha yan. So the fullness of that which today is in heaven at the right hand of God is destined to find material expression in the earth in the day of Messiah. Okay. Ang prinsipyo pong yan ay ang kapunuan nito ay ating pong makikita sa kasalukuyan. Ito po ay nasa kalangitan sa kanang kamay ng Diyos. At ito ay kinalaga na kanyang masumpungan ang material na kapahayagan o ekspresyon dito sa lupa sa araw ng Panginoon. Let me elaborate. Nandiyan ba kayo? So, listen, para lubos yung maunawaan, magbibigay ko ng halimbawa. Ang kapunuan po, the fullness of this principle, gaya ng aking nasabi, ay nasa kanang kamay ng Diyos. Sino po nasa kanang kamay ng Diyos ngayon? Sino po nasa kanang kamay ng Diyos ngayon? Who's in the right hand of God? Jesus. Okay? Kayo pa na hindi ganun nakakasunod, just listen to the tape. But listen to this. Sino sa kanang kamay ng Diyos ngayon? Si Jesus. Siya ay nasa spiritual na kaharian, di ba? He's in the right hand of God. We don't see Him, but He is in the spiritual realm. So, sa panahon na siya ay darating, kapag ang spiritual aspect, kapag lumago tayo, at ang bansang Israel ay nakarating sa kanilang lupain, kapag yan ay magkaroon ng convergence, makakatagpo yan ay magkakatagpo sa Jerusalem, na ating nakikita ngayon sa Israel. Kapag ang nasa kanang kamay ng Diyos ay makikita ng ating dalawang mata sa pisikal. Inyo nakuha? Kapag si Kristo ay luluklok na sa Jerusalem mismo. Iyon ang katuparan ng katotohanan nito na ating pinag-aaralan. Ang lahat ng nakaunaw ay magsabi ng Amen. Amen? Ang ibig sabihin, ang mga bagay nito ay hindi natin nakikita ay magkakaroon ng katuparan. Pagdating ng mga bagay na ito na sinasabi, ay nagkaroon ng kaganapan. Amen? At yan ay makikita natin kapag si Kristo ay lumuklok na. Ngayon siya ay nakaluklok sa kanang kami ng Diyos, sa spiritual, at siya ay luluklok sa Jerusalem sa pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, at siya ay makikita ng buong sanglibutan. Iyon ang katuparan ng convergence ng dalawang bagay na ito. Amen? Ipo ay maliwanag na? Maliwanag na po? So, saan na tayo? Praise the Lord. Okay. Binibilis ko po kasi sabagat meron akong nice na idea dito. So the kingdom of God is a convergence of the spiritual and material realms. So the Christian church, so another convergence na nice kong idea natin must be considered also, and that is the convergence of the Christian church, which is the body of Messiah, and the land and the people of Israel.
ito ba dapat natin isalang-alang, ang convergence po, ang pagkakatagpo ng Iglesia Kristiyano na siyang katawan ni Kristo at ang lupain at ang mga mamayan ng bansang Israel. The Christian church is the spiritual dimension of God's Israel, while the land and the people of Israel remain bound in the material realm. So, yet the two dimensions of Israel are one kingdom and are destined to converge. Transparency number 3. So, isa na lang po, na convergence, isa pang principle ng convergence. So, ang spiritual God's Israel, sino po sila? The Christian churches, tayong tinatawag na spiritual na Israel, okay? God's Israel, ang Christian churches, at ang land and the people of Israel, ang lupain at ang mamayan ng bansang Israel, ngayon po ay magkaagapay na lumalago at kapag sila ay dumating sa punto ng convergence sa takdang panahon ng Diyos, it will result in one kingdom in the day of the Lord. Okay? Sa araw ng Panginoon dito sa lupa. Kaya ang mangyayari po, there will be one purified remnant. Magkakaroon po ng isang elect na binubuo ng Hudyo at mga Hentil. Magkakaroon po ng mga dinalisay na mga tao. Kaya, isa na lamang. Merong spiritual at mayroong, lupain mismo at mayroong mismong tao na Israel at sila po sa panahon ng araw ng Panginoon, sila ay magiging isa na lamang at makikita ng bawat isa sa atin sa kahit bahagi nito. Yun po ba'y maliwanag? Kaya pagdating po ng Diyos dito sa lupa, sinasabi sa Revelation, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and His Christ. Kaya po nagkaroon ng convergence, isa na lang ang mga pinili, isa na lang mga dinalisay ng mga nalalabing mga tao. Kaya ang magbubunga, isa na lamang kaharian. Lahat po nakaunaw ay magsabi ng Amen. So, the kingdom is the Spirit of God working in mortal flesh at ang Diyos na nasa kanyang bayan dito sa lupa. Kaya ang mga Diyos, sila po ay dumarating mula sa natural at tayo po ay dumarating sa spiritual. Subalit, bago ang Mesiyas ay mahayag sa Jerusalem. Okay? Listen. Bago ang Mesiyas ay mahayag sa Jerusalem. Ganyan na sinabi sa inyo, doon itatatag niya ang kanyang trono bago magkakaroon muna, una sa lahat, gaya ng ating binasa kanina, a remnant. Doon pa lamang po, ang ibig sabihin ng binasa natin kanina. Yung sa Micah chapter 5 verses 7 to 9, there will be a remnant. At bago mahayag si Kristo sa Jerusalem, itatag niya ang kanyang kaharian, magkakaroon muna ng remnant. Magkakaroon muna ng mga taong nalalabi yung natitira. Okay, what is a remnant? What is a remnant? Ano po yung natira? Ano yung nalalabi? Something leftovers after everything else has been taken. A remnant that which is left over after all the others have gone. And there shall be a remnant. Yun po ang ibig sabihin ng natira, nalabi. Ilang mga bagay na naiwan pagkatapos ng lahat ay nakuha na o pagkatapos ng lahat ay nakaalis na at magkakaroon po mga ating masasabing natira. Hindi po itong rapture. Halimbawa, noon po si Nebuchadnezzar, sinalakay ng Jerusalem. Ang kanyang ginawa, kinuha niya buong Jerusalem. Subalit, meron siyang tinirang mga tao sa Jerusalem para kay Jeremias na kanyang alagaan. Kaya meron siyang itinira. So, bago dumating ang Panginoon, itayo ang kanyang trono sa Jerusalem, sa physical makikita ng lahat, merong mga nalalabing mga tao. Ngayon ay inihahanda ng Diyos sa kasalukuyan. Lahat nakaunawang magsabi ng Amen. Okay. There shall be a remnant. At sa akin pong paniwala, ito po ay mangyayari, ito po ang Kristiyanong iglesia na ngayon gumagawa sa spiritual na bahagi ng kaharian. Sila ay totoong madadalisay. They will be greatly refined sa mga araw na darating. Okay? Ang mga remnant na ito, sa aking paniwala,
bago itatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa, bago ang lahat, kanyang dadalisain ang kanyang mga piniling ito. Lahat na nakaunang magsabi ng amen. So, gaya na nga ginasabi, I believe the purpose of tribulation is to refine the church. The purpose of tribulation, layunin ng kapigatian ay padalisain ang iglesia. Kaya lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos, maliwanag ba? Lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos sa panahong darating, listen, purpose of the tribulation, to perfect and to refine the church. Subalit, yung hindi sa Diyos, nagpahayag nga ng pananampalataya, nasa loob ng iglesia, pero ang kanilang puso ay wala sa Diyos. Either, alin po sa dalawang mangyayari, they will fall away sa panahon ng kabigatian, they will fall away, guys, sinasabi ni Paul, sila po ay tatalikod, or either, listen, ito po, silang lahat, ang mangyayari sa kanila, sila po ay matitipon, sama-sama, tungo doon sa Babylon. Buksan nawa ng Diyos ang inyong mata ngayong umaga. Ang panahong darating, yung hindi sa Diyos, kahit sa loob ng iglesia, yung mga remnants sa panahon ng kapigatian, they will be refined. But, yung hindi sa Diyos, they will fall away. At sila'y masasamang titipunin at makikipagbahagi doon sa Babylon. Ang Babylon, ito po ang dakilang kaaway ng Diyos. Ang Babylon, itong dakilang kaaway ng Diyos na sa akin pong palagay, listen, baka kayo magibigla, sa akin palagay, ang Babylon ay kumakatawan sa buong Kristyanismo. Ang Babylon ay kumakatawan sa buong Kristyanismo na ating nakikita sa kasalukuyan. Maging Katoliko, Protestante, at iba pa, na nagsasabi na sila ay kay Kristo. Okay. Ito ang mangyayari sa hinarap sa aking paniwala. Yung hindi sa Diyos sa panahon ng kabigatian, tatalikod o mabibilang sa Babylon na kumakatawan sa buong Kristyanismoan. Sa aking pong palagay, ito ay matatagpuan sa ilog Euphrates sa tabi ng ancient Babylon. Doon nila itatayo ang kanilang headquarters. Yan po ay nakasulat sa Zechariah chapter 5 verses 5 to 4. Tignan po ninyo mga Bible, nandyan. Diyan itatayo yung kanilang sinasabing the Great World Church. Zechariah chapter 5 verses 5 to 4. Wala na po tayong panahon, just write it. Diyan matutugpuan sa ilog Euphrates, sa ancient Babylon, chapter 5, verses 5 to 4, or 5 to 11. 5 to 11, 5 to 11. Kaya tayo ay patungo doon. Ang Kristyanismo ngayon ay patungo doon sa dakilang iglesia ng sanglibutan. Nandiyan ba kayo? Patungo sa isang dakilang iglesia ng sanglibutan sapagkat lahat dito ay sama-sama. Hindi po napapansin ngayon, hindi ba napapansin kayo nag-aaten ng ibang gawain? Sa pagdiin, sa numbers na mga tao nag-aaten sa iglesia, hindi po yung nag-aaten ng world map. Ito din, number, pagdami ng mga tao. Hindi ba? The charismatic leaders are saying they are envisioning great masses of people coming. Ang mga charismatic na mga tagapanguna ngayon, kanila daw nakikita na maraming mga bilang ng mga tao ang darating at magpapasok sa iglesia. So sa akin po palagay, this is the setup for the Great World Church. Ito po ang paghahanda sa dakilang iglesyang ito na nagsasabi na sila ay nakay Kristo. Subad sa akin pong palagay, nakikita ko at sa aking pagkaunawa, ang bansang Israel ay magiging makapangyarihan na bansa sa mga araw na darating. Siya ay magiging isa sa mga dakilang bansa sa sanglibutan to reckon with o isa lang alang. Ito po alam natin ngayon ang bansang Israel ay lumalago at nagiging makapangyarihan na bansa. Subal sa mga araw ng Antikristo, listen, sa araw ng Antikristo, alam natin ang
Kaya darating po ang kapighatian. Kapag nahayag ang Antikristo, yun ang pasimula ng kapighatian. Okay? Kapag ang araw ng Antikristo ay dumating, ang Antikristo, kanya pong maaakit, he will seduce ang maraming mga bansa. At sa aking paniwala, isang bansa ang sasalungat sa kanya, at ito ang bansang Israel, ang mga Hudyo. Dahil po mas meron silang ilan na kalakasan sa ilang kaparaanan kaysa sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano po sila ay napakadaling may sa Diyos. Ngayon, madali silang maakit. Subalit hindi po madali para sa mga Hudyo na mahakit dahil po ang kanya pong pinaka-posture ay umahadlang laban po sa seduction, laban sa pag-aakit na ito. Ang mga Kristiyano po, tayo ay naaakit, papalayo mula sa Pentecost. Sa pamagitan po ngayon na tinatawag natin charismatic mode, na tayo ay nagiging halos, aking masasabing, buong experience-oriented. Ang Kristyanismo po ngayon, charismatic, ay halos naging Christian o experience-oriented. Ibig sabihin, naging bihasa tayo sa ating karanasan at sa ating nadadama. Hanggang doon tayo naging bihasa. Tayo ay masyadong sinasabing vulnerable. Tayo po ay marupok. Tayo po ay mahina. Sino man ang dumating, may ginagawang himala. Hindi po gaya noon nung panahon ni Benny Hinn, yung kanyang coat ay tinatao po nila at bumabaksak. Alam po ninyo ngayon, talagang siya tunay na lingkod ng Diyos. Nagpakumbaba na mga bagay na yun, minsan ginawa niya bunga ng mga pagtutulak ng tao. Hindi galing sa kanyang sariling mga bagay sa kanyang puso. Subalit, alam po ninyo, marurupok ang maraming mga Kristiyano. Halimbawa, isa pong babae sa Amerika, abang siya dumadalangin sa mga misagid, dumudugo ang kanyang kamay. Ngayon, ang mga Pentecostal na mga mananampalataya, hindi muna siya lalapitan at tanungin sa nagagaling ang yung espiritu. Hindi nila sinusubok ang mga espiritu ng mga alagad. Kung isang tao sinasabi ang pangalan, ginagamit pangalan ni Jesus at gumagawa ng himala, ito ay kanilang basta tinatanggap. We are off balance sa aspektong yun. Ang mga rabbi, ang mga Hudyo, hindi mo sila pumaakit sa aspekto ito. Sa akin pong opinyon, hindi siya interesado sa mga signs and wonders, sa mga kababalaghan. Hindi siya interesado sa mga signs and wonders, sa ganito pong kaparaanan. Ang kanya pong gustong malaman, ano ang iyong sinasabi. Yun ang mahalaga sa kanya. Ano yung sinasabi? At sa akin pong palagay, we are ought to be that way. Dapat maging ganito tayo katulad nila. Does it conform to Moses? Ito po kanilang basihan eh. Does it conform to Moses? Ang mga bagay bang sinasabi mo ay linsunod sa sinasabi ni Moses? But in any case, I think the nation of Israel, the nation that will stand anti-Christ as he claims to be God, siya po ang bansa na sasalungat kay Antikristo kapag siya ay lumuklok na sa trono sa Jerusalem at kanya sasabihin, ako ay Diyos. Sa akin pong paniwala, ang Antichrist, he will be a Christian. Ang Antikristo, isa siyang Kristiyano. Ngayon lamang meron tayong mga espiritu ni Antikristo sa ating puso eh. Ano man salungat, sinasalungat mo ang kalooban ng Diyos, you are Antichrist within you. Hindi ba? Ang ibig sabihin ng Antichrist, salungat ka eh. Laban. Kaya kung sinasalungat mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ay Antikristo. Kaya sabi ni John, maraming naglitaw sa inyo ng Antikristo. Subalit, ang Antichrist, na mahayag talaga, na puspos ni Satanas, he will be a Christian. Gaya ni Judas, hindi ba? Si Judas, siya ay tagasunod ni Kristo, pero sa panahon yun, alam po ninyo, ang Antichrist pa nito, ang kininya, siya ay Diyos. At isang bayan na hindi sasang-ayon sa kanya ay ang mga Hudyo. They will not stand for that. Ang kanilang paniwala, ang Mesiyas ay magiging anak ni David. Ito pong hinihintay ng mga Hudyo ngayon. Ang Mesiyas ay magiging anak ni David. Hindi nila inahanap ang Mesiyas na isa siyang Diyos. There's one God, sinasabi po ng Scripture. Hear, O Israel, the Lord thy God, the Lord is one. Ito po sinasabi. Meron isang Diyos, pakinggan mo Israel. Ang iyong Diyos, ang Panginoon mo ay isa. Para sa kanila, kahit ang Mesiyas ay hindi Diyos sa mga Hudyo. He is the son of David.
A very gifted Jew. Ito pong kanilang paniwala, ang Mesiyas na darating. A very gifted Jew. Nakakatuwa po ilang mga estudyante, mga bata sa Amerika, a Jew school in New York, akala nila ang Messiah na kanilang hinihintay ay si Michael Jackson. Sabak sinasabi niya, he has more fire than their prime minister. Kaya, nevertheless po, ang Antichrist nito, o ang Messiah nito na hinihintay ng mga Jew, he will be a gifted Jew. Marami sa mga tangian na talagang ahangan ng sanglibutan. Na ang gifted na Jew ito, who shall come and lead them to victory. Siya ang mangunguna sa kanila sa tagumpay. Kaya, kapag ang Antikristo, kanyang ginawa ang kanyang mga himala, it will be the charismatic who will succumb, not the Jews. Ang mga charismatic na mananampalataya, ang silang maniniwala at mahuhulog sa kanyang ginagawa, hindi ang mga Hudyo. Kaya po, hindi lahat ng gumagawa ng mga himala, it will be the charismatic people. Kasi sapagkat naging experience-oriented sila. Sila, alam po ninyo, ang mga Hudyo, sila ay mamamatay sa paniwalang ganito. Shema. Eto, sa paniwala ito, mamamatay ang mga Hudyo. Shema. Hear, O Israel, the Lord thy God, the Lord is one. Ang tawag nila dito, Shema. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoong Diyos, ang Panginoon mo ay isa. He is not a man. Ang aking pong paniwala, ang mga Hudyo ay magiging makapangyarihan na bansa at ang Antikristo, kanya pong matatanto o kanyang mahiwatigan. Ang mga Hudyo ay sumasalungot sa kanya para makaroon siya ng world dominion, tanging bansa Israel. Ang sasalungot sa kanya para makaroon siya ng kapangyarihan sa buong mundo. Kaya kanyang lulusubin, he will attack Jerusalem at makakapasok siya. Nandiyan po sa scripture na sinasabi. Kaya sinasabi sa scripture, the woman of Jerusalem shall be ravished. Yan po ay patating na. Mapapasok ng Antikristo ng Jerusalem. Sa kanyang itatayo ang kanyang trono doon sa lugar na banal o doon sa lugar na pinakabanal na lugar. On the spot. Kung saan itanayo ang pinakabanal na lugar, may templo o wala. Itatayo niya ang kanyang trono doon sa lugar ng pinakabanal na lugar sa Jerusalem. At kanya po sasabihin, I am Shekinah. I am Shekinah. Ito po sasabihin niya, I am the presence of God. I am the presence of God. There's no other but me. I am God. Ito siya ng Antikristo. Ako mismo presensya ng Diyos. At walang ibang Diyos maliban ako. Sa ilang kaparaanan, ang mga Kristiyano ay maakit. Sa ilang kaparaanan, ang mga Kristiyano ay maakit. At sinabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 15, write that down. Sinabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 15, Luke 21 verses 20 to 24, Mark 13 verses 14 to 23, 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 8. Kapag sinabi ng ating Panginoon, verse 15, Matthew 24, makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastanganan walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel na nakatayo sa banal na lugar. Ito po sinasabi sa verse 15 ng Matthew 24. Kapag nakita ninyo, sinasabi, nagaganap sa banal na lugar sa Jerusalem na ang kalapastanganan na walang pangalawa, sino ito? Ang Antikristo na nakatayo sa banal na lugar. Verse 16 na sinabi, flee Judea. Verse 16, kapag ito nakita ninyo, flee Judea. Flee Judea. Ang ibig ko sabihin, kapag nangyari ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Amen? Dapat tayong tumakas sa kabundukan. Etong panahon ng kapigatian, sa panahon ng kapigatian, ang mga Kristiyano ay tatago ng Diyos sapagkat maghahari ang Antikristo sa mga syudad ng mga bansa. Kaya pag nakita ninyo mga bagay na ito, dapat kayong tumakas sa mga kabundukan. At sa aking paniwala, sila ay mapupuwersang lumabas, katulad ng Israel ay napuwersang lumabas patungo sa ito noong kagutuman. In the meanwhile, ang mga gaya po na aking nasabi, samantala,
the remnant, ito po mga remnant of Jews, sila ay magpupersang lumabas sa Jerusalem, at ang mga remnant, listen, ang mga remnant na mga Kristiyano mga tao, yung mga nalabing mga Kristiyano, natira, sila ay magpupersang lumabas din palabas sa mga iglesia, dahil ang mga iglesia, hindi sila pahihintulutan. Sa panahon yon, at ngayon nangyayari na, listen, akala po ninyo ang mga bagay na sinasabi ay mangyayari in the land of Oz. Ang ibig sabihin ito'y malayo pang panahon bago mangyari. No! Ang sinasabi nangyayari na ngayon sa ating kalagitnaan. Nandiyan po kayo? Today, the church will not tolerate the truth of God. Ngayon, hindi mo pansinin, ang mga katotohanan na ating pinapangaral dito, at iba pa mga lugar sa buong sanglibutan, ay hindi nila pahintulutan ang katotohanan ng Diyos ay may pangaral. They will hear only, okay? Only if and as long as you preach a people-centered message. Ito, pakikinggan ka naman, iglesia, kung ay ipapangaral mo, ang iyong mensahe ay nakasentro sa mga tao. Faith, prosperity, rapture, mahal kayo ng Panginoon, kaya hindi kayo pahintulutan dumaan ng kapigatian, hindi kayo kukurutin ng Panginoon, dahil sobrang pag-ibig niya sa inyo, kahit na, ano ka? Karnal ka, makamundo ka. Ito po ang dahilan, kaya kailangan dumaan ng kapigatian ng iglesia. Tignan niyo po ang iglesia ngayon. Tayo lang pong lit-lit natin, no? Mahigante mga iglesia, sinisirahan tayo. Inggitan. Yan po naman, inggit, yan ang pupapatay sa ating Panginoong Jesucristo. Inggitan. Palagay ninyo, pakakasalan ng Panginoon ang ganitong iglesia? Puno ng inggitan? So, if you preach a message that is centered, na hindi ka daraan ng tribulation, mahal ka ng Diyos eh. Self, hindi ba? Self. Ano ba natatakot sa kapigatihan? Ano natatakot sa sakit? O sa paghihirap? Ang laman! Hindi ba? Kaya makalaman na mensahe ang gusto ng mga tao ngayon. Pero, kung ikaw ay ipinangaral mo ang kamatayan, ipinangaral mo ang pagtitiis or suffering, ay ipinangaral mo cross-carrying obedience, they will not hear it. Kapag pinangaral po mga bagay na pinangaral sa inyo, pagtitiis, ang pagsunod sa Panginoon na buong pagpasan ng ating krus, hindi ka pakikinggan. Kaya merong pinopormang mga remnant o mga taong nanalabi na titira who are slowly but surely losing their welcome mat in the accepted churches. Daan-daan po. Tiyak, daan-daan na nangyayari ito. Yung mga Kristiyano na kanilang ipinipilit ang katotohanan ng Diyos, kanila pong nawawala ang kanilang pagiging karapat-dapat sa mga katanggap-tanggap na mga iglesia. Meron po ganito. Meron mga Kristiyano hindi natin nalalaman. Unti-unti, sa mga katanggap-tanggap na mga iglesia ngayon, napakaraming malalaki. Yung mga taong pinipili ng Diyos, hindi na sila nagiging katanggap-tanggap. Sa kasalukuyan, dito gaano po kapansin-pansin dahil ang mga bagay na ito o mga issue ay hindi gaano pong maliwanag. Subalit, bigyan mo po ng 1 taon o 2 taon pa, yung pong mga tao na pinipilit nila ang katotohanan at kaparaanan ng Diyos, hindi na sila magiging katanggap-tanggap sa mga tanyag at kilalang mga iglesia. Ngayon po ay nakikita na our lines, our doctrines. Hindi po ito mga Pentecostal, hindi po ito mga charismatic, hindi po ito mga Baptist or not anywhere. Sa kasalukuyan, ang ganitong mga tao, ito po mga nangangaral, naniniwala sa kamatayan, sa pagtitiis, sa cross-carrying obedience, sila lamang. Para sa kanila po, yung mga dakilang iglesyang ito ay mga grupo ng mga talunan. Para sa kanila yung mga grupo ng mga talunan, a bunch of loser. They are ludicrous, sinasabi. Sila yung mga katawa-tawa lamang mga grupo mga tao. Dahil sila na mga tanyag na mga iglesia ay lumilipad na mataas. Pero alam po ninyo, balang araw, merong mangyayari sa mga dakilang, mga super churches na ito at hindi sila makakalipad na mataas. Dahil sa mga araw na darating, listen, sa mga araw na darating, sila ay mapupersang gumawa ng isang desisyon.
Sila ay mga persong gagawa ng isang desisyon. At sa kanilang desisyon na ito, it will cost them something. Sa mata ng gobyerno, hindi na nila na ma-maintain ang kanilang tax-exempt status. At yung mga prerequisites, yung mga bagay na kailangan, ay hindi na sila pwede mag-comply. Kaya hindi na nila ma-enjoy yung dati nila. Kaya they will be forced to a decision. They will be forced to a decision. Kahit po sa kasalukuyan, kaya hindi na natin pakalayo-layo. Yung mga kapatid po natin nandito, marami ngayon na nandito. Taga San Matias. Isang pastora, kasama natin ngayon. At ngayon, tinanong sila, kung ituturo ninyo at maniniwala kayo sa inyong paniniwala ngayon, patungkol sa kapigatian at mga bagay natin pinag-aaral ngayon, at kung yung ituturo ang aming tinuturo, pwede kayong manatili sa iglesia ito. Kung hindi kayo pwedeng ituro ang aming tinuturo, wala nang sigurong, walang common sense doon na pwede pa tayong magsama. See? Ngayon pa lamang nangyayari ngayon sa ating kalagitnaan. Ay iba natin mga kapatid nandito dahil sa ganitong desisyon nangyari sa kanila. Kayo kaya, ituro mo ang ating tinuturo. Can you do that? Ito po nangyayari sa kasalukuyan. Today, sabi po ni Dr. Thompson, ang ating senior pastor sa Amerika, na tumatanggap tayo ng material sa kanya sinabi, kami tumatanggap ng mga sulat sa ilang mga tao around the world na hindi na sila tinatanggap sa mga iglesia na kanilang dinadaluhan. At kanila sinasabi, they want to know, where can we go? Saan kami pwede pumunta, sabi niya. So a remnant is coming out of the spiritual. Hindi po magtatagal na poporma na sila. Alam po ninyo sa aking paniwala, marami pa ang tinatawag ng Diyos. Subalit po sa aking paniwala, kapag ang Anti-Kristo sa oras ng Anti-Kristo ay nandun na sa Jerusalem, nakikipaglaban na, magkakaroon ng dalawang remnant, okay? Magkakaroon ng dalawang remnant. There will be a remnant of Jews who will not accept Antichrist. Meron po mga matitirang mga Hudyo na hindi nila tatanggapin si Antichrist. At sila'y tatakas at makakaroon din ng mga remnant na mga Kristiyano na hindi nila tatanggapin ang Babylon. Sapagat ang mga dakilang iglesia sa darating, sila yung sasamo sa isang dakilang iglesia, ang World Church. Kaya sinasabi, kulang lang po ang ating panahon sa prophecy na sabihin ko sa inyo. Kung paano Katoliko ay nanganak ng Protestante, lahat ng yan ay sama-sama. Na sila lalabas sa Babylon at sila po ay tatakas. And I believe in that time, sa panahon yon, that Messiah shall reveal Himself to the remnant of Jews through the remnant of Christians. Ito nga ang paniwala. Sa panahon ng Anti-Kristo, maglalabasan ang mga remnants at ipapayag ni Kristo ang ating Mesiyas, ang kanyang sarili sa mga nalalabimang udyong ito sa pamagitan ng mga Kristiyano, ng mga remnants. At ito ay magaganap bago dumating ang Panginoon. They will be driven. They will be driven. Alam po ninyo, makikita natin ang type na ito sa Bible. Makikita natin ito sa buhay ni Joseph. Sino po nakakilala kay Joseph na anak ni Jacob? Okay, we know Joseph, hindi ba? Yung tinapon ng mga kakapatid, pakatapos ay binenta sa mga Egypto, pakatapos siya ay naging prime minister, hindi ba? Alam natin, no? Okay. Ang ganitong katuruan ating type nito ay makikita natin sa buhay ni Joseph. Siya ay tinapon palabas at ginamit siya ng Diyos. Siya ay naging dahilan para makaimpok ng trigo or grain laban sa araw ng kagutuman. At ginugol po ni Joseph ang kanyang panahon sa pag-iimpok ng trigo. Alam po natin. Sa akin pong paniwala, ang gusto ng Diyos na mangyari sa kasalukuyan ay ito. God is giving revelation today. Okay? God is giving revelation today. Nagbibigay ng mga kapahayagan ang Diyos sa atin. Gaya mga bagay natin pinag-aaralan. These are the revelation of God. Nagpapakumbaba tayo sa Diyos na pinagkatiwalaan ganito mga kapahayagan sa atin. Okay? So,
Katulad ng mga butil ng mga trigo, parang nakabukas ang kalangitan. If we take time away from the television, sana itong ating gawin. If we take time away from the television, at tayo po ay ang ating kukutangin ng panahon, alisin natin ang ating panahon sa television, sa paghangad, sa sobrang salabi, paghangad sa ibang mga bagay, we can lay up grains of fruits. Amen? Pwede tayong maghimpok ng mga butil ng katotohanan. Pwede tayong maghimpok ng mga katotohanan na ito. And I think ever before, God has been revealed to men as being revealed today. Sa aking kong paniwala, ang mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa atin ngayon ay hindi na ipinahayag sa sangkatauhan sa nakaraan. Kaya ganyan kinasabi, the latter revival, the part of it is the revival of the doctrines na kanyang pinapahayag sa atin. Ang mga bagay na ito, na ipinapahayag niya, hindi na ipinahayag sa nakaraan. At alam po ninyo kung ang mga Egyptians ay hindi nabalan o napagsabihan nung sa panahon ng kasaganaan, in the 7 years of plenty, sa 7 taon ng kasaganaan, yung mga trigong iyon ay nasira sana sa lupa. At ang kanilang ginawa, sila po ay naupo, kumain, sumayaw, hindi ba? At naglaro sa loob ng 7 taon. At kapag dumating ang kagutuman, wala silang mga trigo. Alam po ninyo, ang kagutuman ay hindi lang po sa Kanaan at sa Egypto sa panahon yun. Ito po ay sa buong sanglibutan nung panahon na nagkaroon ng kagutuman. Subalit, God sent before them one man. Ang Diyos ay nagsugo sa kanila ng isang tao, taken out of Israel. Kinuha niya mula sa Israel. Ang pangalan niya ay Joseph. Yosef sa Hebrew. Yosef, it means you shall live again. That's the meaning of the word Yosef. Ikaw ay muling mabubuhay. That's a very interesting name. At si Yosef po, habang ang kanyang mga kapatid ay kanilang ginagawa ang kanilang gusto doon sa Kanaan, siya nandoon sa loob ng bilangguan. Nandoon siya, dumadaan ng nakakaranas ng iba't ibang kaguluhan. Tinuturuan ng Diyos, sinususubok sa pamagitan ng kanyang mga salita. At nung dumating ang tamang oras, siya ay tinaas sa Egypto. Siya nakalabas sa kanyang bilangguan at sinabi sa mga Egypto kung ano ang mangyayari. Hindi niya sinabi sa mga Hudyo, kundi sa mga taga-Egypto. Hinipo ng Diyos ang paraon. At ang mga trigo, kesa ito nasasayang sa panahon ng kasaganaan, it was carefully preserved. Okay? Ang mga trigong ito ay buong ingat na iningatan o pinangalagaan. And I believe that is what is going on now. Ang aking pong paniwala, ito po ang nangyayari sa kasalukuyan sa ating kalagitnaan. God will have people who are giving over their lives. God will have people who are giving over their lives, coming to understand what God is doing now. Ito pong ginagawa ng Diyos, magkakaroon siya ng mga tao na kanilang ibinigay, kanilang buhay. At kanila pong naunawan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Ganang nasabi, hindi lang atin ka nang atin, nakikita mo ang kapitbahay mo, o kaibigan mo magulo. No, you attend because God is doing something today. Na it is time to lay up grains of truth na kanyang pinapayag ngayon na hindi gaya sa nakaraan na kapanahunan. Ang buhay nila sa sanglibutan ay tapos na. Ang mga taong ito at kanilang binibigay ang kanilang mga buhay doon sa pinakamahalagang issue sa kasalukuyan at ito, laying up the grains, laying up the grains, laying up the grains. Sila po nag-iipok ng mga trigo, laban sa araw na darating na kagutuman. Against the days to come. Kaya mga kaibigan, gaya ng aking nasabi sa inyo, the pace in the spiritual realm is picking up. Ang bilis sa spiritual kaharian nito po ay bumibilis. And it will take everything in you to cope up
Kailangan buong sa inyo. Hindi na po ngayon sumpong ka. No! Everything that is within you para ikaw ay makasabay sa ginagawa ng Diyos. So ating pong itutuloy ang ating pag-aaral sa susunod na linggo. So I advise you, please, it will be a series of teachings about 2 more Sundays about the remnants. Okay? So, kung meron mga bagay na hindi nyo naunawan, get the tape para i-review ninyo para pagdating nyo next Sunday, kaagad nakahanda kayo. So, ang hamon ko ngayong umaga, mga kaibigan at mga magulang, ano po kaya sinabi ng Panginoon sa inyo? Ito ang panahon na hindi na po pabiro-biro. Hindi po ito Sunday School picnic. Amen? Ito ang panahon na maging totohanan tayo sa Diyos. Ako po nangangamba. Ang mga bagay na nadidinig ay nagiging pananagutan sa inyo. Pananagutan yan. Kaya huwag ninyong tularan ang basa ng mga ibang mga Kristiyano. Ang managumpay, individual, he that overcometh. I shall be his God, and he shall be my son. Doon lang tayo magiging anak ng Diyos kung tayo magtatagumpay. Kaya po natin ay manalangin. Panginoon, ang iyong mga salita ay matalim. Subalit, Panginoon, mga bagay nito ay kailangan namin para huwag kami malinlang ng aming kaaway. Ang isang bagay na kanya ginagan na ngayon ay panlilinlang. Pangaakit, he will seduce us. Kaya Panginoon, sinabi mo na aming bantayan na mabuti at buong kasipagan ng aming mga puso. Minsan ang pusong ito, O Diyos, ang siyang lumalabas sa mga issues of life. Kung ang mga puso, Panginoon, ay hindi matuwid, naghahangad ng maraming mga bagay, katanyagan, kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, you will send a spirit of delusion. Magsusugo ka ng espiritu ng panilinlang para mahayag ang laman ng aming mga pusong ito. Para kami, O Diyos, ay ibigay mo gaya ng ginawa mo sa bansang Israel. Hindi ikaw ang kalang hinanap. Subalit, Panginoon, binigay mo kalang hinihingi, pero nagbigay ng pampapayat, Panginoon, sa kanilang kaluluwa. Naging mahina ang kanilang puso, ang kanilang pananaw sa mga bagay na darating, Panginoon. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay hindi makitang Diyos. Panginoon, huwag niyo po kami dalhin sa ganitong kalagayan. Mahabag ka po sa amin. Mahabag ka, Panginoon. Alam mo kalagayan ng mga puso ito. Panginoon, puno ng kapalaluhan. Panginoon, patawarin niyo po kami. Mahabag po kayo. Huwag niyong hayaan na kami ay matangay sa ganitong espiritu, Panginoon. Na kami matangay sa mga bagay namin hinahangad. Na minsan magpapalayo sa amin sa iyo. Nawa po, Panginoon, mga bagay namin pinag-aaralan na hindi lang lumabas sa isang tenga. Na ang aking dalangin, Panginoon, ito yung huwag nakawin ng dyablo. Paglabas namin sa iglesyang ito,